Dahan-dahan bumangon si Asunta na masigurong mahimbing na ang tulog ng binata. Napangiti pa siya na makitang nakatali pa rin ang mga kamay nito. Inalis niya muna ang sinturong nakatali sa kamay nito bago hinalikan to ng magaan sa labi. Ang lambot ng labi nito at bango ng hininga. Bago pa siya makalimot na naman sa sarili ay bumababa na siya ng kama. Pagkatayo, sakala niya ramdam ang sakit sa buong katawan. Mukhang balik wheelchair ako nito ah. Mahinang daing niya habang painot-inot na humakbang upang pututin ang mga damit na nagkalat na sa sahig. Pati sa pagbibihis natagalan siya. Nananakit na naman kasi ang braso niya at hita. Ang 2 round kasi nauwi yata sa 4. Pero kahit nanakit ang katawan, napangiti siya at naalalang sinambit ni Michael bago to nakatulog. I love you. Mga katagang matagal niya nang nais marinig mula sa binata. Sure ka na para sa iyo yon? Nangaasar na tanong ng kontrabidang isipan sa sarili. Napalabi si Asunta at napatanong muli sa isipan. Para nga ba sa kanya yon? Under drug ang isipan ni Michael nang magniig sila kaya't paano siya nakakasiguro na siyang nasa isipan nito na mag-I love you. Hindi nga pala siya tinawag sa pangalan niya at puro baby lamang ito. Malas niya ba kung may iba pa tong baby bukod sa kanya? Nainis na naman siya sa sarili, mukha kasi siyang asyomera. Matapos magbihis, mabagal ang hakbang paglabas ng silid. Sumilip muna siya sa nakaawang na pinto at sinigurong walang ibang tao sa paligid bago lumabas ng tuluyan. Dumiretso na siya sa silid na para sana kay Amanda. Matutulog muna siya kahit ilang oras. Sa kabilang silid, nagpakalasing si Aldrin upang advance celebration sa tagumpay ng plano. Sa mga oras ito, sigurado siyang nagawa na ni Amanda ang trabaho nito. Si Ramil sure din siyang nauna nang nagpapahinga. Nag-alarm na lang siya upang maagang gumising bukas. Masakit ang ulo na bumangon. Nagmulat ng mga mata si Michael nang makarinig ng katok. Kinapa niya muna ang katabi, ngunit empty ang kabilang side. Bumalikwas siya ng bangon at agad na hinanap si Asunta. Mukhang lasing siya kagabi pero sigurado naman siya na hindi pa naginip ang nangyari sa kanila kagabi. Pagkabangon niya, sakala napansin ng kahobdan. Napangiti siya at yun ang malaking patunay na may nakaniig nga siya kagabi at sigurado siya na si Asunta yon. Nagmamadali siyang nagbihis na at hindi tumitigil ang kumakatok sa pintuan. Kailangan niya ring hanapin ang dalaga. Bago pinagbuksan ng kumakatok, tiningnan niya muna ang banyo at baka naroon ang dalaga ngunit wala. Muling kumatok si Aldrin nang wala pa ring bumukas sa pinto. Napangisi pa siya sa isiping na puyat ang dalawa kagabi dahil sa nainom na gamot ni Michael. Sigurado siyang nakarami ng round ang dalawa kagabi. Nangunot ang noon ni Michael nang mapagbuksan ng pinto si Aldrin. Nanunokso pa ang tingin nito sa kanya. Bro, mukhang nakarami ka kagabi ah. Tukso ni Aldrin sa kaibigan at sumilip pa sa loob ng silid. Iniharang ni Michael ang sarili sa pinto para walang makitang kaibigan. Kahit wala na ron si Asunta, hindi pa rin niya gusto ang ginagawang paninilip ng kaibigan. Bigla niyang naalala kagabi at sigurado siyang may kakaibang nangyari kagabi na kailangan niyang alamin. Tumawa si Aldrin at tinapik sa balikat ang kaibigan. Sorry, nalimutan kong possessive ka pagdating sa babae. Congratulations at mukhang nagkamabutihan na talaga kayo ni Amanda. Dumilim ang aura ng mukha ni Michael at tinulak sa daraanan niya si Aldrin. Nasaan si Asunta? Hey, calm down. Okay lang siya at nasa kanyang silid? Mabilis sinundan ni Aldrin ang kaibigan at lihim na napangiti. Sigurado siya na lalong masisira ang araw nito kapag nakita ang mahal nitong may ibang lalaking kasama sa isang silid at walang saplot. Nagising si Asunta dahil may kumakatok sa pinto. Pagtayan niya sa orasan, umaga na pala pero madilim pang paligid sa oras na 5 a.m. Pagbangon niya, ramdam na naman niya ang sakit ng katawan. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama at inabot ang handle ng wheelchair. Kailangan niyang gamitin yon bukod sa pagpapanggap na mahina pa rin ay talagang parang nabugbog ang katawan niya kagabi. Inayos muna niyang buhok at inamoy ang sariling hininga. Baka may amoy bago nagpa siyang buksan ng pinto. Ngumiti si Johnny nang sumilip na sa pinto ang kaibigan. Magsisimula ng palabas, hindi ka ba manonood? Napangiti na rin si Asunta at mabilis pinagulong kinaupuan. Tinulungan siya ng kaibigan ay pinagpapasalamat niya. May dala pa tong kape at binigay sa kanyang isang cup na galing sa Starbucks. Mukha tuloy silang mag-aalmusal na at ang kapares ng kape, chismis. Mabagal lang ang pagtulak sa kanya ni Johnny at kita niya nasa pinto pa si Michael at gustong pumasok sa silid na mukhang di pa nabubuksan. Nagmamadaling nagsuot ng brief si Ramil na magising dahil sa malakas na katok sa pintuan.
Napangisi pa siya na makitang babae mahimbing pa rin natutulog. Di na muna niya to ginising at nakahiga patagilid kaya di niya nakikita ang mukha. Hahawiin niya sana ang buhok nitong nakatabing sa pisngi, ngunit lalo lumakas ang katok sa pinto kaya hindi niya naituloy. Nagtapis lang siya ng towel sa bewang at di nagabalang magsuot pang itaas. Alam niya na si Michael ang kumakatok. Ngayon pa lang gusto niya nang matawasan nakikinit ang magiging reaksyon ng lalaki kapag nakita siya sa loob ng silid ni Asunta. Sa itsura niya ngayon mahuhulaan agad kung bakit naroon siya sa silid ng dalaga. Parang bigla siyang naglaway na naman at nag-init ang katawan nang maalala ang nangyari kagabi. Kahit weird ang pakiramdam ng katawan at di niya alam kung paano siya nakatulog agad kagabi, hindi niya na inintindi yon. Ang mahalaga may nangyari sa kanila ni Asunta at malalaman yon ngayon ni Michael. Lalong dumilim ang aura ng mukha ni Michael. Nang pagbukas ng pinto, mukha ni Ramil ang bumalaga sa kanila. What the heck? Anong ginagawa mo rito sa silid ni Asunta? Mabilis sinawakan ni Aldrin sa braso ang kaibigan bago pa nito masuntok si Ramil. Bro, huminahon ka muna. Pumasok tayo sa loob at doon mag-usap para hindi makakuha ng atensyon ng iba. Galit na tinulak ni Michael si Ramil sa pagbalik sa silid. Ayaw niya rin magkaroon ng audience at mapahiya si Asunta. Pilit niyang kinontrol ang galit na makitang may babaeng nakahiga sa kama at balot ng kumot. Mariing na ikuyom niya ang palad at naipikit ang mga mata. Parang may kabayong sumipa sa dibdib niya sa kaalaman na nakasiping ni Ramil sa Asunta. Hindi niya matanggap at mapapatay niya si Ramil kung si Asunta nga talaga ang babaeng ginalaw nito. Hey, bakit ka nagagalit? Sinabi ko naman sa iyo kagabi, mahal na ako ni Asunta. Anong nangyari sa amin kagabi dahil sa bugso ng mga damdamin namin? Mayabang natura ni Ramil at gumisi. Hayop ka, bawiin mo ang sinabi mo. Galit na sinugod niya si Ramil. Shit! Mabilis inawat ni Aldrin si Michael at nakapayimbabaw na ito kay Ramil. Nakadalawang suntok sa mukha ng huli. Michael, enough! Baka mapatay mo siya. Galit na tinabig ni Michael ang kamay ni Aldrin at kusang tumayo. Sinipa pa niya sa binti si Ramil bago dumistansya dito. Hayop ka! Tiyak may ginawa ko, pinainom sa kanya kaya nangyaring lahat ng to. Duro niya kay Ramil. Nagising si Amanda dahil sa ingay sa paligid. Gagalaw na sana siya titihayan ng higa na marinig ang tinig ni Ramil. Ikago ka pala eh. Nagmamahalan kami ni Asunta kaya wag mo kong pagbibintangan. Gustong gumante ni Ramil ngunit nahulog ang tawel na nakabalabal sa bewang. Mabilis niyang pinulot iyon at muli pinulupot sa bewang. Nangunot ang noo ni Amanda at nalito. Parang may mali at bakit naroon si Ramil sa silid na ni Michael? Bigla siyang natigilan ng maalala ang huling tagpo kagabi bago siya nawalan ng malay. Daig pa niya nakainom ng vinegar at ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Halos ayaw na nga niyang kumilos at kung pwede lang lumubog na siya sa kinihigaan upang walang ibang makakita sa kanya. Bro, hayaan mo na si Asunta sa kanya para sa kaligayahan niya. Naiiyak na si Amanda nang marinig naman ang tinig ni Aldrin. Hindi lang kahihiyan ang mata mo niya ngayon, posible nahulog sila sa bitag ni Asunta kaya siyang nakasama ni Ramil sa silid na ito. Tanda niya pa niya kagabi nang pumasok siya sa silid, nakita niya tulog na si Ramil. Nang di makita si Asunta sa kama, kinabahan na siya. Paglingon niya sa pinto para lumabas sana, ay ang babaeng tumambad sa harapan niya. Huli na upang umiwas at manlaban. May bagay na inisprito sa kanya na naging dahilan kaya siya nakatulog. Sinamaan ni Michael ng tingin si Aldrin at ang dali lang para ditong payuhan siya ng ganito. No, alam ko na may ginawa siya dahil kagabi nasa silid ko pa si Asunta. Nangunot ang noo ni Aldrin. Bro, mukhang nalasing ka kagabi at kung ano na ang naisip mo. Nakikita mo naman nasa silid na ito si Asunta at di na ituloy ni Aldrin ang pagsasalita nang biglang bumukas ang pinto. May problema ba dito? Tanong ni John Ray bago humigop ng kape sa hawak na paper cup. Galit na nilingon ni Michael sa John Ray. San ka galing at bakit pinabayaan mo si Asunta? Hold on! Tinaas ni John Ray ang hawak upang iiwas kay Michael at kinuwelyuhan siya nito. Hindi ko siya pinababayaan. Lalo lamang nagalit si Michael. Patulak niyang binitawan ang kwelyo ng suot nito. At paano mo ipapaliwanag ang lahat ng to? Bulyaw na niya kay John Ray at nilahad pa ang mga kamay padipa. Mukhang inosenteng niliwat ni John Ray ang tingin sa paligid. Oh! Bumilog ang bibig niya na mapatingin kay Ramil. Anong ginagawa mo dito?
Natawa si Aldrin dahil sa inasta ng lalaking alam niyang kaibigan ni Asunta. Pero sandali siyang nagtaka kung bakit ito narito sa ganitong oras pa. Naikuyom ni Michael ang mga palad. Pinigilan ng sariling suntukin sa mata si John Ray. Nakakaasar kasi ang reaksyon sa mukha nito. Mukhang di man lang nag-alala kay Asunta at namangha pa na nakita si Ramil. Napahigpit ang hawak ni Amanda sa kumot na nasa dibdib at para na siyang estatwa sa kinahigaan. Ayaw niyang lumikha ng ingay at sana hindi na siya tingnan ni Michael. Sana si Aldrin ang unang makakita sa kanya at maitago siya bago pa makilala ni Michael. Ano ba ang ginagawa ng dalawang taong nagmamahalan sa iisang silid? Nakangisi at mayabang na tanong ni Ramil kay John Ray. Napakamot sa ulo si John Ray at tumingin sa kama. Hindi ko alam na may sinama kang babae dito kagabi at mahal mo pa. Nangunot ang noo ni Michael at ngumiti pa si John Ray. Napatingin na rin siya sa kama kung saan nakatagilid pa rin nahiga ang babae. Natatakpan ng buhok ang mukha. Biglang kinabahan si Aldrin nang mapatingin na rin sa kama. Ang pagdating ni John Ray sa ganitong oras nakapagtataka na. At ang inaakto ritong parang di nag-aalala kay Asunta ay nakadagdag alalahanin sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa kama upang tingnan ang babaeng nakahiga. Ngunit naudlot ang paghawi niya sa buhok na nakatabing sa mukha nito na makitang umiling ito. Naikuyom niya ang palad at binawi yon mula sa pagkakaudlot na hawiin sana ang buhok ng babae. Asunta, wake up! Lumapit na rin si Michael sa kama ngunit hinarangan siya ni Aldrin na ipinagtaka niya. Napatikim si Aldrin, pilit na ngumiti sa kaibigan. Bro, ang mabuti pa, lumabas muna tayo at hayaan makapagbihis sila bago natin harapin upang makausap. Napabuga ng hangin si Michael na makitang gumalaw ang dalaga at itaas ang kumot hanggang sa ulo nito. Alam niya nahihiya ito sa kanya. Bakit hindi mo ituloy? Naghahamon na tanong ni Ramil. Gusto niyang makita ni Michael ang katotohanan. Sinamaan ni Aldrin ang tingin si Ramil upang patahimikin, ngunit ayaw nitong tumigil sa pagsasalita. Come on, sa ayaw at sa gusto mo sa akin si Asunta? Nangaasar pang dugtong ni Ramil. Shut your mouth! Singhal ni Aldrin kay Ramil. Galit na napatitig si Ramil kay Aldrin. Nagtataka siya kung bakit pinipigilan siya at galit pa sa kanya. Na magsalubong ang galit nitong mga titig, kinabahan siya. Patulak na ang ginagawa ni Aldrin kay Michael upang mapalabas ng silid. Ngunit nang mabuksan ang pinto, daig niya pang natuklaw ng ahas nang bumungad sa paningin niya ang wheelchair. Itutulak niya sana pabalik sa loob ng silid si Michael, ngunit huli na. Asunta? Gulat na ani Michael na makitang dalaga at abala sa paghikop ng kape tulad ng tatak sa cup na hawak ni John Ray. Nahihiyang ngumiti si Asunta sa binata. Bigla kasing pumasok sa isipan niya ang nangyari sa kanila kagabi. Napamalagat na napatitig si Ramil kay Asunta. Para siyang nakakita ng multo at nalito. Napatanong sa isipan kung papanong nasa labas ng silid si Asunta at sino ang babae na nagalaw kagabi. Nilingon niya ang babaeng nasa kama, nagkukumahog sa pagbangon. Nang humarap sa kanya ay halos magkulay suka ng mukha niya nang makilalang babae. Nagmamadaling binalot ni Amanda ang katawan ng kumot at bumaba ng kama. Ngunit bago pa siya nakahakbang upang magtago sa banyo, nakita na siya ni Michael. Mukhang nabunutan ng tinik sa dibdib si Michael na makumpirmang hindi si Asuntang nakasiping na Ramil. Sinamaan niya ng tingin sa Jerome na siya nagbabantay kay Asunta at nakahawak sa wheelchair nito. Ginalit at tinakot siya nito ng husto dahil walang sinabi tungkol dito. Napakamot na sa batok sa Jerome kahit naman hindi makati yon. Wala rin naman siyang alam sa mga maaaring mangyari kagabi. Bahala na sina Asunta mamaya kay Michael. Dahan-dahan na lumingon muli si Michael sa silid at pumasok habang hindi hinahiwalay ang tingin kay Amanda. Bro, mukhang may hindi tamang nangyayari ngayon, kaya't dapat natin tong paimbestigahan. Tinabig ni Michael sa balikat si Aldrin na siyang nagsasalita at hinaharangan siya. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Napamura sa isipan si Aldrin at hindi na alam paano nga malulusutan ang lahat ng to. Kinakabahan din siya na magsalubong ang tingin ni Asunta. Ang mga titig nito hindi nagustuhan. Mukha namang may alam din ito sa tunay na nangyari. Naikuyom niya ang kamao kung ganon, nagpapanggap lamang dalaga na may amnesia. Paano mo nagawang makipagsiping sa iba sa kabila ng kalagayan mo? Mukhang nandidiring tanong ni Michael kay Amanda.
Matigas na umiling si Amanda at umiyak. Babe, set up pa lamang ako. May tumawag sa akin kagabi at pinapunta ako dito. Pagdating ko may biglang may nag-spray ng pampatulog sa mukha ko. At bakit mo naman naisip yan? At sinong naisip mong gagawa nito sa inyo? Look, pinsan ko si Ramil kaya't malabong gustuhin kong makipagsiping sa kanya. Nangunot ang noo ni Michael at di makapaniwalang nagpalipat-lipat ang tingin kina Amanda at Ramil. Magpinsan kayo? Tamang narinig mo. Napipilitang tugon ni Ramil. Lalo lamang nangunot ang noo ni Michael at tumalim ang tingin sa dalawa. So hindi magkalayong magkasabwat kayo sa nangyayari sa Davao? No! Tarantang lumapit si Amanda sa binata at wala nang pakialam pa kung nakikita ang paloob na kasuotan dahil manipis na tela lang ang nakapatong sa katawan. Mukhang napapasong hinila ni Michael ang kamay na hawak ni Amanda at di pa rin naniniwala ito. Babe, maniwala ka. Mahal kita at may gusto lang manira sa relasyon natin. Biglang tumingin si Amanda kay Asunta na nasa bungad ng pintuan. Siya may kagagawa ng lahat ng to dahil ayaw kanyang maikasal sa iba. Duro niya kay Asunta. Pakiramdam ni Aldrin bigla siya nagkaroon ng hangover dahil sa ingay ng bibig ni Amanda. Lalo lang nitong pinalalala ang sitwasyon. Shut up! Huwag mong idadamay dito si Asunta. Napatda si Amanda sa kinatatayuan, halos mabingi dahil sa lakas ng boses ni Michael. Kung maningin din parang kakainin siya ng buhay dahil sa galit. Umakto na lang si Amanda na sumasakit ang tiyan niya upang makaligtas sa iba pang panguusig ni Michael. Gulong-gulo rin ang isipan niya at kailangan nilang makapag-usap ng mga kasabwat na sila lamang bago harapin muli si Michael. Bro, ang mabuti pa pag-usapan ninyong muli ang gulong to sa ibang oras at baka mapanong anak mo. Mahinahong payo ni Aldrin. Anak, sigurado kang anak ko ang batang nasa sinapupunan mo? Ng babaeng yan? Nangiinsultong tanong ni Michael habang nakaturo sa tiyan ni Amanda. Babe, anong ibig mong sabihin? Alam kong ako lang babaeng kasama mo ng gabing yun at hindi ko nakita ang mukha ng babaeng kainig ko ng gabing iyon. Mabilis na tura ni Michael. Isa pa, hindi ko alam ang nangyari after na may pumalo sa ulo ko, kaya hindi ako nakakasigurong ako nga ang ama ng batang yan. No, wag mong sasabihin yan, babe. Mahal kita at ikaw ang batang ama ng dinadala ko. Nag-hysterical na si Amanda at nakalimutan na magpapanggap siyang masakit ang tiyan. Hanggang kailan mo ipipilit ang kasinungalingan mo? Di na nakatiis at nagsalita si Asunta. Biglang natahimik ang paligid at napatingin ang lahat kay Asunta. Ako ang patunay na walang nangyari sa inyo ni Michael ng gabing iyon. Sinalubong niya ang di makapaniwalang tingin ni Amanda sa kanya. No, sinungaling ka tulad sa pagpapanggap mong may amnesia ka. Bulyaw ni Amanda sa babae. Wala kang amnesia? Naitanong pa rin ni Aldrin kahit obvious naman. Humulma ang kakaibang ngiti sa labi ni Asunta. Kung di ko ginawa ang pagpapanggap, hindi ko malalaman ang tunay na kulay ninyo ni Ramil. Nabuway sa kinatatayan si Aldrin at napahawak sa dingding upang suportahan ang sarili. Napailing siya. Di niya matanggap na naloko siya ng isang babae. Ang dami niyang sinabi dito na hindi dapat. At ikapapahamak niya. See? Tama lang ako, nagpapanggap lang siya na may amnesia. Sure ako siya rin na nagpatulog sa akin kagabi. Turo mali ni Amanda kay Asunta. Nahulaan ko lang ang mga plano ninyo at kung hindi ko sinabotahe, image ko naman ang sisirain ninyo sa mata. Ni Michael? Alam ko ring pinatulog ninyo si Michael kagabi. Galit na rin si Asunta at matalim ang tinging pinukol niya kay Amanda. No, huwag mo kong baliktarin at wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo. Galit nang binato ni Amanda ang unan sa babae. Ngunit mabilis na naiharang ni Michael ang katawan kaya dito tumama iyon. Lumipat ang nauusig na tingin ni Asunta kina Ramil at Aldrin. Halatang guilty ang mga to at hindi makatingin ng tuwid sa kanya. Ramil, tinuring kitang kaibigan. Naipaniwanag ko siyang bagay niyon bago ka pa na aksidente. Di makatingin sa dalaga na paliwanag ni Ramil. Kaya ba gusto mo kong pagsamantahan kagabi? Naikayom ni Michael ang mga kamay dahil sa galit. Gustong sigurin si Ramil ngunit pinigilan siya ni John Rhee. Hindi ko alam kung ano man ang pinagsasabi mo. Nauutal na tangge ni Ramil sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Malamig na tago ni Asunta sa dating kaibigan. Gulat na napaurong si Aldrin dahil sa sinabi ni Asunta. Ilang sandali pa, may sumulpot sa pintuan na kapulisan. Ano ang ibig sabihin nito? Kami ang biktima dito.
Intakutang kumapit si Amanda sa braso ni Michael ngunit iwinaksin nito ang kamay niya. Sino si Mr. Ramil, Miss Amanda, at Mr. Aldrin? Tanong ng namumunong pulis. Sandali, bakit pati ako dinadama niyo dito? Gulat na tanong ni Aldrin at tumingin pa kay Asunta. May mga ebidensyang ipinasa naghain ng kaso laban sa inyong tatlo. May karapatan kayong hindi magsalita at kumuha ng abogado pero kailangan niyong sumama sa amin ngayon at sa presinto na kayo magpaliwanag. Sinenyasan na ng pulis sa mga kasamahan upang lagyan ng posa sa mga salarin. Shit, Michael, ano to? Asunta? Bakit inyo ako dinadawit sa gulong ginawa ng dalawang yan? Galit na tanong ni Aldrin. Maging si Michael naguluhan nang di magandang laban sa kanya, pero di niya naisip na may mahal din si Asunta. Di pa siya nakamove on sa natuklasang wala itong sakit at ngayon ito naman. No, babe, wag mo ko ibibigay sa kanila. I'm scared. Para ng anak natin. Tumakbo si Amanda palayo sa pulis na gustong magposas dito, ngunit na-corner ng isa pa. Di na nakapanlaban pa si Ramil at una siyang napusasan sa mga kamay. Di sila huhulihin kung walang sapat na ebidensya laban sa kanila. Ang kinipanlulumo pa niya at maging si Aldrin, hinuli na siyang pag-asa sana nilang makapagpiyansa o makatakas. Naglabasan ibang guest sa hotel dahil sa gulong nangyari at may pulis pang involved. Asunta, pagsisisihan mo tong pagdawit mo sa akin? Galit na banta ni Aldrin at halos pakaladkad na siyang dinala ng pulis. Napabuntong hininga si Asunta habang sinusundan ng tingin ng tatlong nagwawala habang bitbit ng kapulisan. Ilang sandali pa na tahimik ng paligid, saka lang niya napansin ang nang-aarok na tingin sa kanya ni Michael. Parang bigla umurong ang dila niya pati na ang tapang. Napatikim sa Johnny upang basagin ang biglang bumalot na katahimikan sa paligid. Mauna nang ako aalis at susunod sa presinto. Ako rin. Ibibigay ko ang ibang ebidensya para dagdag sa kaso ni Aldrin. Nagmamadali ding paalam ni Jerome at sumunod kay Johnny na lumabas na silid. Lalo lang umurong ang dila ni Asunta nang wala ng dalawa. Pagtingin niyang muli kay Michael, napalabi siya na masalubong ang nanunumbat nitong mga titig. Alam mo bang pansamantala ang ginawa mo sa akin kagabi? What? Di makapaniwalang tanong niya sa binata. At siya pa ang nanamantala kagabi. Alam mong tuloy na darama ko sa'yo kaya dapat lang panagutan mo ako sa ginawa mo kagabi. Excuse me? Mataray niyang putol sa pagsasalita ng binata. Mabait lang ako, di kita kayang iwan kagabi. Aha? So hindi lang panaginip ang nangyari sa atin kagabi. Nanunuksong buska niya sa dalaga. Ines na inirapan niyang binata. Hindi ako nagpapanggap ni amnesia para lang subukan ang damdamin mo para sa akin. Lalong napangiti si Michael at ang defensive ng dalaga. So, kailan mo ako papakasalan? Pinigilan niyang mapangiti habang nakatitig sa mukha ng binata. Mukhang baliwala lang dito ang ginawa niyang panloloko tungkol sa sakit niya. Biglang sumeryoso si Michael at tinawakan ng isang palad ng dalaga. Bakit di mo agad sinabi sa akin na ikaw ang babaeng nakatali ko nun sa Davao? Dahil gusto kong malaman sino mga kasabwat ni Amanda para i-set up ka. Thank you. Sinserong pasalamat niya sa dalaga. Pero paano mo pinaghinalaang kasabwat din si Aldrin? Nung araw na may nagtangka sa buhay ni Tito Marvin, nasundan doon sa kumpanya ninyo si Ramil. Nakita na nag-uusap sila ni Aldrin kaya't pinagtagpi namin ng puzzle sa pag-iimbestiga ni John Ray. Pero dahil sa ginawa mo'y napahama ka at buntik nang mawala sa akin. Sermon nga sa dalaga. Napangiti si Asunta, hinila ang kamay ng binata upang pumantay sa kanya. Alam mo naman kung gaano kita kamahal noon pa man. Natawa siya nang mamula ang pisngi ng binata dahil sa pag-amin sa damdamin para dito na matagal naman nang alam nito. Yan ang ayaw ko kaya iniiwan kita noon. Sobrang pinababayaan mo ang iyong sarili dahil sa akin. Napangisi si Asunta at nanunukso ang tingin sa binata. Oy, concern ka na sa akin noon pa? Ibig sabihin may puwang na talaga ako sa puso mo noon pa? Maybe. Nagkibit balikat si Michael. Masayang umiti siya at yumakap sa leg ng binata. Sapat na ang narinig para maasam na nagkaroon siya ng malaking pitak sa puso ng binata. Sorry nga pala kagabi. Biglang nabura ang ngiti sa labi niya at mukhang pinagsisihan ng binata ang nangyari sa kanila kagabi. Ang akala pa naman niya natigil siya sa pag-iisip nang marinig ang sunod na sinabi ng binata. Sorry dahil napagod kita ng husto kagabi at nabugbog muli ang katawan mo. Muli siyang napangiti at parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Katawa at namumula na naman ang pisngi ng binata.
Sa halip siya ang mahiya ang binata nakaramdam noon. Hindi niya na dinagdagan ng panunokso dito at baka mahiya na to ng husto sa kanya.